Sa simula ng kwento, kami ng aking asawang si Julia ay pauwi na sa aming sasakyan. Sa daan, binuksan ni Julia ang usapan tungkol sa pagkakaroon ng mga anak dahil hindi ko pa ito napag-iisipan noon at kailangan niya ng sagot para maplano ang aming magiging buhay. Dahil dito, nauwi kami sa pagtatalo at napunta ang atensyon namin sa ibang bagay kaysa sa kalsada. Bigla, may lumitaw na sasakyan sa aming harapan, at para makaiwas, biglang kumanan si Julia. Sa kasamaang palad, napunta ang aming sasakyan sa gitna ng kalsada. Sa mismong sandaling iyon, isang truck ang bumangga sa amin ng napakalakas, dahilan para tumagilid ang aming sasakyan at tumilapon ng malayo. Makaraan ang isang taon, mag-isa na akong nakatira kasama ang aking pusa. Sa telebisyon, may balita tungkol sa isang kakaibang virus na kumakalat sa buong mundo, at pinag-iisipan ng mga bansa ang pagsasara ng kanilang mga hangganan. Lalong lumalala ang sitwasyon at nagiging marahas ang mga tao sa kanilang pagsisikap na mabuhay. Lubog ako sa kalungkutan kaya hindi ko gaanong pinapansin ang balita at tuluyang pinatay ang tunog ng TV. Dahil dito, hindi ko nakita ang ulat na may pasyente sa ospital na unti-unting nagiging zombie. Pagkatapos nito, kinuha ko ang aking sasakyan at nagtungo sa lungsod. Sa daan, may nadaanan akong ambulansya na mabilis ang takbo. Dumating ako sa pantalan kung saan may dalawang babae na gustong bilhin ang aking bangka na hindi ko pa nagagamit mula nang mamatay si Julia. Habang hinahanap ko ang mga papeles ng bangka, nakita ko ang pulse areas ni Julia, at sa sandaling iyon, bumalik sa isip ko ang lahat ng alaala niya. Pag-uwi ko, tinawagan ako ng aking kapatid, ngunit hindi ko siya sinagot. Sa daan, huminto ako sa isang supermarket para bumili ng mga supply at napansin ko na mas maraming pagkain ang binibili ng mga tao kaysa sa kinakailangan, kaya halos maubos ang mga stand. Sa aking nakita, sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng takot. Pagdating ko sa bahay, itinali ko ang pulse areas ni Julia sa leeg ng aking pusa at binuksan ang TV, kung saan ibinalita na ang virus ay nakarating na sa Spain. Kinagabihan, nakipag-video call ako sa aking kapatid na si Belen at sinabi niya na ang asawa niya ay nagtatrabaho sa gobyerno kaya isasama sila sa Canary Islands. Hiniling niya na sumama ako, ngunit tumanggi ako. Kinabukasan, nang makita ko na umaalis na ang lahat ng aking mga kapitbahay sa lungsod, nagpasya na rin akong umalis kasama ang aking pusa. Sa daan, narinig ko sa radyo na may bagong uri ng virus na kumakalat sa Europa, na nakakakahawa sa loob lamang ng ilang minuto at kumakalat sa pamamagitan ng sugat o kagat. At doon ko naunawaan na hindi ito simpleng sakit kundi isang mapanganib na zombie apocalypse. Pagdating ko sa airport, nag-message ako kay Belen na papunta na ako. Pero habang nagsisimula ng sumakay ang mga tao sa eroplano, bigla na lamang, nang walang malinaw na dahilan, kinansela ang lahat ng tickets at naging magulo ang buong crowd. Nagsisigawan ang mga tao sa staff na wala ring alam sa nangyayari. Ipinakita sa malaking screen na lahat ng flights ay kanselado, at sabay-sabay ding nakatanggap ang lahat ng emergency alert sa kanilang mga telepono. Dahil dito, sumiklab ang kaguluhan sa airport at may ilang taong pilit na pinapasok ang eroplano. Sa sandaling iyon, tumawag si Belen at sinabi sa akin na agad umuwi at magtago, at huwag lalabas hanggat walang bagong abiso. Bigla, isang lalaki ang nakakuha ng baril mula sa isang security guard at nagsimulang manakot na babaril, dahilan para magtakbuhan palabas ng airport ang lahat ng tao. Lahat ay nagsisikap makauwi sa kanilang mga bahay. Naiipit ako sa matinding trapiko. Sinasabi sa radyo na pareho rin ang sitwasyon sa lahat ng kalsada at tulay. May mga helikopter ng militar na lumilipad sa ibabaw namin. Iniiwan ng mga tao ang kanilang mga sasakyan at nag-aaway-away. Sinasabi sa balita na wala ng kontrol ang sitwasyon, nagkaroon ng mga riot at maraming sundalo ang nasugatan. Sa kalaunan, napagod ako sa paghihintay at nagpasya akong maglakad na lamang kasama ang aking pusa. Pagsapit ng gabi, narating ko ang aming lugar kung saan nakita ko ang isang unit ng mga sundalo na nakapalibot sa isang gusali at may nakahandang espesyal na lagusan sa isang bahay. May kakaibang ingay mula sa loob at nagulat ako nang makita ang dalawang sundalo na hinihila ang isang zombie palabas ng lagusan, habang ang asawa nito ay umiiyak para sa kanyang may sakit na asawa. Pagkatapos nito, umuwi ako at agad na nakatulog dahil sa pagod. Sa gabing iyon, paulit-ulit akong nanaginip ng nakakatakot tungkol sa aksidente at pagkamatay ni Julia. Kinabukasan, nag-video call si Belen at sinabi na gumagawa ang gobyerno ng mga safe zone para ilipat ang mga tao sa mas ligtas na lugar. May pagtatalo sa loob ng hukbo dahil habang mas maraming tao ang inilalagay sa safe zone, mas tumataas ang panganib ng pagkalat ng virus. Malinaw na sinabi ni Belen na kahit anong mangyari, huwag akong lalabas ng bahay.
bahay. Sa maikling panahon, lahat ng malalaking lungsod ay isinailalim sa quarantine at wala nang pinapayagang pumasok. Lalong lumala ang sitwasyon sa mga kalsada. Ganap nang hindi makontrol ang virus at may mga taong nakikitang kinakain ng mga zombie ang ibang tao sa kanilang mga komunidad at iniire-record ito sa social media. May ilan ding gumagawa ng mga video kung paano protektahan ang sarili at gumawa ng baluti. Idineklara ng gobyerno ang state of emergency at ipinatupad ang bagong patakaran na matapos ang 2:00 ng hapon ay titigil ang lahat ng trabaho at kung kinakailangan ay nire-recruit na rin ang mga sibilyan sa hukbo. Sa susunod na punta ko sa supermarket, halos wala ng pagkain. Nag-aagawan ang mga tao sa mga produkto at tuluyang nawawala sa kontrol ang sitwasyon. Kinuha ko ang kahit ano na makita ko ng mabilis. Habang palabas ako, nakita ko ang mga fighter jet sa langit na lalo pang nagpalakas ng aking takot. Huminto ako sa gas station para kumuha ng karagdagang supply nang dumating ang isang sugatang pulis at pagkatapos bumangga sa akin ay ikinulong ang sarili sa loob ng tindahan. Ikinandado niya ang pinto gamit ang posos at ilang sandali pa ay nagtipon ang mga tao na nagsisisigaw at tumatakbo para sa kanilang buhay. Biglang lumala ang sitwasyon ng isang zombie ang tumalon sa isa pang pulis at pinunit ang mukha nito. Sa aking nakita, natigilan ako at kumuha ng mop upang ipagtanggol ang sarili. Habang papalapit ang zombie para kagatin ako, ginamit ng sugatang pulis ang natitirang lakas niya at binaril ito. Nang mamatay ang zombie, tumalsik ang dugo nito sa aking mukha at nanginig ako sa takot. Ang unang pulis na nakakulong sa loob ng tindahan ay ngayon ay malakas na kumakatok sa salamin dahil nagbago na rin siya at naging zombie. Gusto kong lapitan ang sugatang pulis pero nagpaputok siya sa sahig para ilayo ako. Naiintindihan ko na ang manatili roon ay katumbas ng pagyakap sa kamatayan. Kaya kinuha ko ang aking mga supply at umalis. Pagkarating ko sa bahay, nakita ko sa telebisyon na sa wakas ay lumabas ang presidente at nag-anunsyo ng mas mahigpit na lockdown na mga hakbang. Malinaw niyang sinabi na sino mang hindi makikipagtulungan sa hukbo at sa kanilang evacuation plan ay ituturing na kriminal. Habang nanonood ng mga video sa internet, pinatibay ko ang panlabas na pader ng aking bahay gamit ang aking mga kasangkapan. At naglagay din ako ng security camera. Pagsapit ng gabi, dumating ang hukbo upang i-evacuate ang aming lugar. Pero sa mismong sandaling iyon, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Belen na manatili raw ako sa bahay at siya na ang tutulong sa akin. Kaya pinatay ko ang lahat ng ilaw at nagtago kasama ang aking pusa. Sa labas, malakas na kumakatok ang mga sundalo sa aking pinto. Ngunit sa kabutihang palad, hindi nila ito binasag at hindi rin nila ako nakita sa bintana. Kaya makalipas ang ilang oras, umalis din sila. Nanatili akong nakakulong sa loob ng bahay ng 2 linggo at unti-unting nauubos ang aking pagkain. Tumigil na rin ang mobile internet kaya hindi ko matawagan ang aking kapatid. Matapos mag-isip ng mabuti, kumuha ako ng mga kasangkapan para sa pansariling depensa. Nagsuot ako ng maraming patong ng damit at tuluyang nagpasya na lumabas ng bahay. Sa paghahanap ng pagkain, pumasok ako sa maraming bahay, ngunit wala akong nakita kahit saan. Matapos maglibot ng ilang oras, narating ko ang isang bahay kung saan nakilala ko ang isang matandang babae na si Gabriela. Nasa wheelchair siya at hindi na makalalabas ng bahay. Wala na rin siyang pagkain, ngunit sinabi niya sa akin kung aling mga bahay ang maaaring may supply dahil bago ang lockdown. Nakita niya ang ilang kapitbahay na namimili ng sobra-sobra. Pinuntahan ko ang lahat ng bahay sa listahang ginawa niya at unti-unti akong nakahanap ng pagkain, inumin, at iba pang gamit. Kasama rin doon ang bisikleta. Pagkatapos kong makuha ang bisikleta, lumakas ang aking loob at mas malayo pa ang napuntahan ko. Unti-unti akong nakapag-ipon ng maraming pagkain na ibinahagi ko kay Gabriela. Binigyan ko rin siya ng walkie-talkie para makapag-usap kami kapag nasa labas ako. Ngayon, isa na lang ang natitirang bahay, ang parehong bahay kung saan nakita ng mga sundalo ang isang zombie. Sa bahay na iyon, wala akong nahanap na pagkain, ngunit nakakita ako ng tangke kung saan may mga patay na isda. Bigla kong naramdaman na may nakatayo sa likuran ko, at sa pag-aakalang zombie ito, agad akong nagpaputok. Pero hindi ito zombie. Isa pala itong ordinaryong tao na sa takot sa akin ay tumakbo palayo. Pagkaalis niya, sinuri ko ang huling kabinet at nakahanap pa ako ng pagkain doon. Lumipas ang mga araw at madalas kaming nagsasalo ni Gabriela sa pagkain. Isang gabi, uminom ako ng sobra at sa kalagayang iyon ay nag-message ako kay Gabriela na labis kong pinagsisisihan na hindi ako nakasama ng mas matagal sa aking pamilya. Pagkatapos noon, sa aking pagtulog, muling bumalik sa isip ko ang aksidente at paulit-ulit na muling naglaro ang lahat sa aking panaginip, pati ang pagdala sa amin sa ospital gamit ang helicopter. Bigla akong nagising nang marinig ko ang boses ni Gabriela sa walkie-talkie. Sinabi niya na buksan ko ang radyo. Pagkabukas ko nito, narinig ko ang balita na ang mga nakaligtas ay inihahatid sa Canaries,
at may tinukoy silang lugar kung saan matatagpuan ang rescue team. Hindi ito pinaniwalaan ni Gabriela, pero ipinaliwanag ko na nauubos na ang aming pagkain. Ang grupong iyon ay nasa Eros sa estuary, at sinabi ko na maaari naming marating iyon gamit ang aking bangka. Tumanggi si Gabriela at sinabing baka maging pabigat lamang siya sa akin, pero hindi ako pumayag at ipinangako kung ako ang bahala sa kanya. Kinabukasan, nang tawagan ko si Gabriela at wala akong sagot, nakaramdam ako ng matinding kaba. Tumakbo ako papunta sa bahay niya at sa aking nakita, para akong nawalan ng lakas. Nagpakamatay si Gabriela. May iniwang sulat kung saan pinasalamatan niya ako sa mga nakaraang araw at sinabi ngayon ay dapat kong iligtas ang sarili ko. Dahil sa bigat ng damdamin at wasak na loob, naglakad ako pabalik. Sa daan, bigla akong inatake ng isang zombie at nahulog ang aking armas. Ilang sandali kaming nag-agawan, at sinipa ko ito para makawala at sinubukang umakyat sa isang sasakyan, pero hinila nito ang aking paa. Sa gitna ng sagupaan, nakagat nito ang aking kamay, ngunit maraming patong ng damit ang suot ko kaya hindi nito naabot ang aking balat. Pinukpok ko ang zombie gamit ang pinto ng sasakyan hanggang sa maipit ang ulo nito sa basag na salamin. Pagkatapos noon, mabilis akong tumakbo para kunin ang aking armas, at sa sandaling muling sumugod ang zombie, binaril ko ito gamit ang palaso at tuluyang napatay. Nang ang lahat ay kumalma, kinuha ko ang identification ID mula sa kanyang purse at inilagay ito sa kanyang dibdib, para kung sakaling matagpuan siya ng mga awtoridad ay makikilala siya. Pagdating ko sa bahay, nagpakulo ako ng tubig para linisin ang aking sandata at nagpadala muli ng mensahe kay Ben na hindi na ako makapaghihintay, pero wala pa ring signal. Pagkatapos noon, kinuha ko ang aking pusa at umalis gamit ang motorsiklo. Mabilis na tumatakbo sa mga bakanteng kalsada. Makalipas ang ilang distansya, may nakita akong harang kaya wala akong ibang pagpipilian kundi dumaan sa kagubatan. Pagpasok ko sa gubat, ilang zombie ang nagsimulang humabol sa akin, pero hindi sila sapat ang bilis para maabutan ako. Minsan sinusubukan nilang tumalon para lumapit kaya kailangan kong maging sobrang maingat sa bawat sandali. Sa unahan, may nakita akong abandonadong kampo. Habang papasok ako, nakaramdam ako ng takot sa maaaring nandun, pero wala nang pwedeng daan pabalik. Sa gitna ng kampo, bigla akong sinalakay ng isang malaking grupo ng mga zombie. Sa kahit papaano, nakalabas ako roon at nakatakas. Pero ilang sandali pa, may nakita akong tumpok ng mga bangkay ng zombie sa daan. Masyado akong mabilis kaya hindi ko napreno ang motorsiklo at nadulas ako at bumagsak. Tumilapon ng malayo ang kulungan ng pusa, pero ligtas ang pusa. Mula sa likod, narinig ko ang mga ingay ng mga zombie kaya nagpanik ako at muling sumakay sa motorsiklo, pero hindi na ito gumana. Wala na akong ibang pagpipilian kundi tumakbo. Kinuha ko ang kulungan ng pusa at tumakbo papasok sa gubat, pero masyado nang malapit ang mga zombie sa akin. Sa kahit papaano, narating ko ang pantalan at nang makatawid ako sa tulay, isinara ko ang gate sa likod ko. Sa ilang sandali, binabasag ng malakas ng mga zombie ang salamin at kalaunan ay nabasag ito at nakapasok sila. Pero sa oras na iyon, nakatawid na ako sa isa pang matibay na gate. Sa wakas, nailigtas ko ang aking buhay. Sa simula, akala ko wala ng pag-asa dahil walang kahit isang bangka na makikita sa pantalan. Pero matapos maghanap, may nakita akong abandonadong bangka sa malayo sa tubig. Lumangoy ako papunta roon at sinuri ang makina, pero hindi ito umaandar. Sa sandaling iyon, may narinig akong ingay sa loob. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang isang zombie na bata na nakadikit sa upuan. Naiintindihan ang sitwasyon, hindi na ako nagtagal at umalis doon kasama ang aking pusa gamit ang maliit na sasakyan. Sinubukan kong kantakan ang lugar na sinabi sa radio message, pero wala pa ring signal. Gayunpaman, patuloy akong nagre-record ng mensahe para sa aking kapatid na si Ben. Nang gabing iyon habang nasa biyahe, biglang huminto ang bangka ko. Nang tingnan ko ang makina, may nakita akong bangkay na nakabara dito. Sa sandaling iyon, may nakita akong maliwanag na ilaw sa di kalayuan at gamit ang natitirang lakas ko, sumigaw ako at kumaway para humingi ng tulong. Ang ilaw na iyon ay galing sa bangka ng mga Ukrainian na tao na pumayag na isama ako. Ang aking pusa at ako ay isinakay sa malaking barko kung saan binigyan ako ng pagkain. Isa lang ang taong nakapagsalita ng Spanish doon, at ang pangalan niya ay Victor. Sinabi niya na ang Canaries ay ganap ng isinara at hindi pinayagan ng pulis ang mga nailikas na survivors na bumaba, kaya kumalat ang mga zombie sa lupa roon. Sinabi ko na tutulong ako sa paghahanap ng mga supply kaya binigyan ako ng silid. Pagsapit ng hating gabi, may narinig akong kakaibang ingay. Nang sumilip ako sa bintana, nakita ko ang ilang tao sa bangka na humihingi ng tulong. Kinaumagahan, tinanong ko si Victor tungkol doon pero nagsinungaling siya at nanumpa na walang dumating na bangka noong nakaraang gabi. Pagkatapos noon, tinawag ako sa opisina ng kapitan para tumulong tukuyin ang mahahalagang gusali tulad ng ospital at pabrika sa mapa. Kalaunan, nalaman ko na ang bangkang
nakita ko noong nakaraang gabi ay nasa mismong barkong iyon, at ang mga gamit ng mga survivors ay naroon din. Kinumpronta ko si Victor pero tumanggi siyang magbigay ng malinaw na sagot. Nang malaman kong piloto si Victor, sinabi ko na alam ko ang lokasyon ng isang helicopter, pero pinatigil niya ako at sinabing huwag akong magtanong ng marami, kaya lalo akong nagduda na may mali. Pagsapit ng gabi, palihim kong minasdan ang buong barko at napansin ko na maraming bangka ang nakolekta roon na galing sa mga survivors. Inimpake ko ang aking gamit at itinago ang aking pusa sa bag habang palihim akong gumagalaw sa loob ng barko. Sa isang silid sa ibaba, nakita ko ang 2 taong nakatali. Agad kong pinakawalan ang isa, pero pagkatayo niya, binaril siya ng isang bantay. Sa sandaling iyon, dumating si Victor at sinubukang agawin ang armas ng bantay. Sa gitna ng laban, sinakal ni Victor ang bantay gamit ang lubid at pinatay ito. Ngayon, naiintindihan na rin ni Victor na ang pananatili roon ay katumbas ng kamatayan. Naghanda siyang tumakas kasama ko papunta sa helicopter. Si Victor, ang natitirang lalaki, at ako ay palihim na pumunta sa isang bangka. Pero habang umaalis kami, 2 bantay ang nagpaputok at napatay ang isa pang lalaki roon. Habang umaandar ang bangka, gumanti rin ng putok si Victor, pero tinamaan siya sa balikat. Ipinapatakbo ko ang bangka ng buong lakas para iligtas ang buhay ni Victor. Makalipas ang maikling oras, narating namin ang Pampang at inalalayan ko si Victor habang patuloy kaming gumagalaw pasulong. Maraming sasakyan sa paligid, pero halos lahat ay nakakandado. Pagkatapos, napunta ang tingin ko sa isang kotse na hindi nakasara. Pagtingin ko sa loob, may zombie na nakaupo sa loob nito. Hindi na ako nag-aksaya ng oras at agad ko itong pinatay. Pagkatapos noon, sumakay kami ni Victor kasama ang aking pusa sa kotse na iyon papunta sa ospital kung saan namatay si Julia, dahil naalala ko na may helicopter doon noon. Sa daan, sinabi sa akin ni Victor na ang kapitan ng barko ay hindi tao kundi isang halimaw na nagtatayo ng base sa isang isla, at pinapayagan lamang niyang mabuhay ang mga taong sumusunod sa kanya. Sa wakas, nang makarating kami sa ospital, nadurog ako sa loob ko nang makita kong wala ng helicopter sa bubong. Sa sandaling iyon, biglang tumalon ang isang zombie sa kotse. Para matamba ito, pinatakbo ko ng magulo ang sasakyan. Nang magkaroon ako ng pagkakataon, kinuha ko ang baril ni Victor at binaril ang zombie na iyon. Pero pagkalipas ng putok, mas maraming zombie ang naakit sa ingay, kaya patuloy akong nagpaputok hanggang mapatay silang lahat. Pagkatapos noon, pumasok kami ni Victor at ng aking pusa sa loob ng ospital at nagsimulang maghanap ng gamit para alisin ang bala na nakabaon sa balikat ni Victor. Nang may narinig kaming kakaibang tunog sa unang palapag, maingat akong umakyat. Nakita ko ang isang zombie kaya agad akong nagtago. Maya-maya, may narinig akong boses mula sa vent na parang may nagsasalita. Sinubukan kong kausapin sila, pero bigla akong nakita ng isang zombie at inatake ako. Hindi na ako nag-aksaya ng oras at binaril ito gamit ang palaso sa ulo at napatumba ito. Pero dahil sa ingay, mas maraming zombie ang humabol sa akin. Para mapigilan sila, pumasok ako sa isang silid at isinara ang pinto, sineksik ang isang bakal na tubo para hindi ito mabuksan. Doon ko naramdaman na parang wala ng labasan. Sa sandaling iyon, binuksan ni Lucia, isang nurse, ang emergency door. Pagpasok ko, isinara niya agad ito at nailigtas ako mula sa mga zombie. Pumunta kami sa silid kung nasaan si Victor at ang aking pusa nang dumating si Cecilia kasama ang 3 bata. Kinabahan si Cecilia at tinanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ko na hindi nakagat si Victor kundi binaril lamang siya. Dahil dito, agad na ginamat ni na Cecilia at Lucia ang sugat at kahit papaano ay na-stabilize ang kondisyon ni Victor. Nang banggitin ko ang helicopter, sinabi ni Lucia na nasa quarantine area ito sa likod ng ospital na puno ng mga zombie. Nang gabing iyon, binahagi nila sa akin ang kaunting pagkain at patuloy kong naaalala si Julia. Pumunta ako sa silid kung saan siya namatay at inalala ang kanyang huling sandali. Inalis ko ang pulse arid sa leeg ng aking pusa at inilagay ito sa kama ni Julia. Kinabukasan, umakyat ako sa bubong at habang tinitingnan ang mga zombie, biglang nagkaroon ng signal ang aking telepono at sabay-sabay pumasok ang lahat ng mensahe ni Belen sa nakaraang ilang linggo. Habang magre-record sana ako ng reply, may narinig akong putok ng baril sa labas. Pagtingin ko, malinaw na ang mga tao mula sa barko ay pinapatay ang mga zombie para makapasok sa ospital. Dahil sa panganib, bumaba ako at binalaan ang lahat. Pagkatapos noon, napagdesisyonan naming dumaan sa basement ng ospital para marating ang helicopter. Ang basement ay puno ng mga bangkay at usok, kaya tinakpan namin ang aming ilong at bibig at dahan-daang nagpatuloy. Napansin namin na may isang pinto na na-jam kaya
kaya pinilit itong basagin ni Lucia gamit ang palakol. Pagbukas nito, may zombie na sumugod at kinagat si Cecilia. Agad kong hinila ang zombie palayo at sa sandaling iyon, pinatay ito ni Lucia gamit ang palakol. Napagtanto ni Cecilia na siya ay nahawa na, kaya sinabi niya sa amin na magpatuloy na lamang at mananatili siya roon. Nagpatuloy kami at nakarating sa isang silid kung saan maraming zombie ang nagtatago sa likod ng mga kasangkapan. Maingat na binuksan ni Lucia ang pinto, pero may isang batang babae na nagsalita nang makita niyang ang kanyang ina ay naging zombie. Sa kabutihang palad, walang nakapansin. Biglang may natumba na kabinet at nag-ingay. Kaya sumugod ang mga zombie. Dahil dito, nagtago ako sa loob ng kabinet kasama ang batang babae habang ang iba ay pumunta sa likod ng pinto. Binabasag ng mga zombie ang kabinet at sandaling akala ko ito na ang katapusan ko. Pero dumating ang mga tao mula sa barko at pinatay ang mga zombie. Matapos ang maikling pagtatalo, umalis sila nang hindi na kami pinansin. Sa wakas, narating namin ang huling pinto. Paglabas namin, nakita namin ang lugar na puno ng mga zombie. Naalala ko ang mga tutorial na napanood ko sa internet kaya tinalian ko ang ilang kulungan para gamitin na parang panangga. Sa simula, maayos ang lahat pero biglang may natigil na gulong at dahil sa ingay, pumatake ang mga zombie. Hinawakan sila ni Lucia gamit ang palakol, ako naman ay nilinis ang daan gamit ang fire extinguisher, habang si Victor ay nagtutulak ng mga kulungan. Dahan-dahan kaming umusad habang bawat hakbang ay panganib. Pero sa kabila ng hirap, narating namin ang gate. Binasag ni Lucia ang kadena ng gate gamit ang palakol at nanatili siya kasama ko para pigilan ang mga zombie, habang tumakbo si Victor papunta sa helicopter kasama ang mga bata. Matapos ang matinding pagtulak at banggaan, nagawa naming isara ni Lucia ang gate at itali ito ng mahigpit gamit ang tela, saka kami mabilis na tumakbo papunta sa iba. Sinubukan ni Victor na paandarin ang helicopter, pero hindi ito umaandar. Sa mismong sandaling iyon, nagsimulang umakyat sa bakod ang mga zombie. Nang makita kong lumalala ang sitwasyon, lumabas ako ng hindi nag-iisip para pigilan sila at bumili ng oras para sa iba. Sa sandaling iyon, nakakita si Victor ng nakalantad na wire at mabilis niya itong ikinabit, kaya gumana ang helicopter. Pagkasabog ng malakas na tunog ng makina, pumasok ang mga tao mula sa barko sa lupa at nagsimulang magpaputok sa mga zombie. Pinutol nila ang tel ang nakatali sa gate at pumasok. Binyantaan kami na kung hindi namin ibibigay ang helicopter ay babarilan nila kaming lahat. Nagbigay si Victor ng senadorya sa akin at agad kong binasag ang kadena ng kabilang gate. Kasabay nito, may panibagong grupo ng mga zombie ang pumasok sa lugar at direktang sumalakay sa mga tao mula sa helicopter. Biglang nagbago ang sitwasyon. May ilang zombie na lumapit sa helicopter, kaya itinaas ito ni Victor ng bahagya para mahulog sila. Nakipaglaban ako sa mga zombie gamit ang palakol, pinapadaan ko ang sarili ko sa gitna ng mga ito. Sa sandaling paalis na ang helicopter, ibinaba ni Lucia ang isang hagdan at buong lakas akong umakyat dito. Ilang oras ang lumipas, narating ng helicopter ang malapit sa Canaries. Sa sandaling iyon, tumawag si Belen at binalaan akong huwag na akong pumunta roon. Bigla ring dumaan ang dalawang fighter jet sa ibabaw namin, at doon naging malinaw na ang mga isla ay nahawaan na rin. Dito nagtatapos ang kwento. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Trino Paquilba, Jeres L. Sisura, Arabella Tenorio, Natrel Arellano, Chennai, Nova Squads, Diana Rose Ortesio, Rafi Desen, Income Edge Academy, Falax Taldua from Cebu, Jack Brownie's Channel from Nagilian Isabela, Jolan Iringco from 3J Ice Cream from Little Venice Laong, at Rafi Tejero from Catabadan Purok A San Miguel Surigao del Sur. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.